Rosalie, ano ang detalye sa inilunsad na EU Election Observation Mission? Ela, kasunod ng 5-day first visit sa Pilipinas, opisyal nang inilunsad ng European Parliament member na si Marta Temido ang kauna-unahang European Union Election Observation Mission o EOM sa Pilipinas para ito sa paparating na national midterm elections sa May 12, 2025. Bilang tugon ito sa paanyaya ng Philippine government, partikular na ang Commission on Elections o COMELEC. Noong katapusan ng March 2025 nang dumating sa bansa ang ilan sa mga kinatawan ng EU-EOM. Layo ng EU-EOM na magmasid sa lahat ng aspeto ng proseso ng halalan at tukuyin kung nakakasunod ba ang mga ito sa Philippine Constitution at obligasyon ng bansa sa international community kaugnay ng democratic elections. Bahagi rin ito ng pagpapaigting ng ugnayan ng EU at Pilipinas. Pondo ng European Union ang gamit ng EU Election Observation Mission at binigyang diin na hindi ito para i-validate ang magiging resulta ng halalan sa Pilipinas. Samantala, kasalukuyang deployed na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang 72 long-term election observers. March 28 nang simula ng observation activities ng 12 analysts sa Maynila. Iuulat naman nila ang kanilang ginawang obserbasyon sa 14 sa Manila. Ilang araw naman bago ang halalan, may 100 short-term observers pang darating sa bansa. At sa May 12 o sa mismong araw ng eleksyon, sasamahan ng EU Election Observation Mission ng mga diplomat mula sa mga bansang kasapi ng EU, gayon din sa mga bansang Canada, Norway at Switzerland. Sasamahan din ng EU-OEM ng isang delegasyon ng mga mambabatas na miyembro ng European Parliament para magmasid sa botohan, bilangan ng mga boto at pagtatala ng resulta ng halalan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.